Biyernes at huling biyernes ng taon, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dahil nga po huling biyernes ng taon, ito natitiyak ko ang pagkakataon nating mga deboto na magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya nitong nakalipas na taon. Magpasalamat sa Kanya maging sa mga hamon at pagsubok na kinapulutan natin ng aral sa buhay. Magpasalamat sa buong taon na bagamat siguro nga po may mga problema, pagsubok, kakulangan, pero hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pababayaan sapagkat yon ang talagang ipinangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan magpakailanman at ang mga nagtitiwala sa Kanya ang siyang makasusumpong ng Kanyang himala at pagpapala. At tayo'y humaharap sa parating na taon. At sa simbahan, ito'y napaka-espesyal sapagkat taon ng yubileo at ang tema natin ay pag-asa. Ito ang ating tangan-tangan pagsalubong sa bagong taon. Pasasalamat at pag-asa. Kaya't ngayong huling biyernes ng taon, pasalamat at pag-asa ang alay at samo natin sa pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin siya ng mas malakas. Kaya't malakas nga nating sabihin, salamat sa Diyos. At sabihin mo naman sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Yan ang ating baon-baon ngayong huling biyernes ng taon. At napakaganda po na ang ating pinagdiriwang ngayon ay si San Juan Apostol. Hindi siya si San Juan Bautista. Magkaiba po sila. Si San Juan Bautista, yung pinsan ni Jesus Nazareno, patron ng ating parokya. Pero si San Juan Apostol, ang tawag din sa kanya ay San Juan Evangelista. Hindi siya yung kalye evangelista dyan. No? Ang ibig sabihin po ng evangelista ay manunulat ng ebanghelyo. At ano ba ang ebanghelyo? Ang mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Ang buhay at kwento ni Jesus Nazareno. Kaya nakita nyo po sa taas, yung 4 na bilog, yung 4 na ebanghelista o manunulat ng ebanghelyo. At dito sa pinakataas ko, si San Juan, na ang simbolo niya ay yung lawin. Sapagkat siya ang huli sa mga ebanghelista at hindi lang siya kwento ng buhay ni Jesus Nazareno, ngunit katulad ng isang lawin, ito'y puno na rin ng pagninilay, malalim na pakahulugan sa mga ginawa ni Jesus Nazareno. Katulad ng agila na nasa langit, ang kanyang mga turo ay matataas na, malalim na, at makahulugan. Ngunit, nagawa ito ni San Juan dahil merong paglalarawan na ibinigay sa kanya sa Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo, sa huling hapunan, nakakinig daw si San Juan sa dibdib ni Jesus Nazareno. Kaya kung makakita kayo ng Last Supper, makikita nyo may katabi si Jesus Nazareno na nakakiling sa kanyang dibdib ang isang alagad. Yun daw po si San Juan.
Kasi siya po ang bunso. Kaya siguro siya yung malambing. Di ba ganun ang mga bunso? Bunso po ako. No? Pag nakakiling sa dibdib o balikat, minsan nakikita ko dito sa mga nagsisimba, yung mga bata, nakakiling. Nung simbang gabi, ang daming mga nakakiling. Mga magkasintahan, no? Simbang tabi, no? Hindi simbang gabi. Ng iba, tingnan nyo nga yung katabi nyo, nakakiling para matulog na, no? Pero si San Juan, bakit daw siya nakakiling sa dibdib ni Jesus Nazareno? 3 bagay ang matututunan natin sa pagsasalarawan na yun. Hindi lang dahil mahilig siyang kumiling kay Jesus Nazareno. Sabi ko nga ho sa inyo, may malalim siyang pakahulugan. Una raw po, pag nakakiling ka sa dibdib, madali mong naririnig ang tibok ng puso, di po ba? Kaya di ba minsan, pag may hinimatay, may nalunod, anong ginagawa natin? Nilalapit natin yung tenga natin sa dibdib para malaman natin, buhay pa ba to? Humihinga pa ba to? Kaya ito rin yung unang aral ni San Juan para sa atin. Kaya siya nakasulat ng kwento, kaya siya isang mabuting alagad, nakinig siya. Nakikinig siya at sumusunod siya kay Jesus Nazareno. Kaya ito yung unang dasal natin, makinig tayo. Huwag masyadong kayong dasal ng dasal sa salita. Hindi nyo kailangan maraming salita. Ang kailangan natin para tunay na magdasal, makinig. Mamaya, pagtanggap nyo ng banal na komunyon, manahimik kayo. Huwag na masyadong sabihin, alam na ni Jesus yung kailangan natin. Huwag nating isa-isahin lahat. Tayo ang hindi nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. At sino nakakaalam kung anong mabuti sa atin? Siya. Kaya sana bago matapos ang taon, manahimik tayo bilang pamilya, magdasal, makinig sa salita ng Diyos. Katulad ngayon, pag nagsisimba tayo, nakikinig tayo. Yung mga dasal natin, pinakikinggan natin. Ito raw ang sikreto ni San Juan. Ikalawa, sa pagkiling niya sa dibdib, yun nga yung nakikita ko, yung iba, naalala ko, nung ako'y kasama kong nanay, tatay ko, pag nasa jeep na kami, nasa bus na kami, pag ako'y kumiling na, dahil pagod na ako, matutulog na ako. Nakasandal ako. Diba ganun ang ibig sabihin? Pag nakakiling ka, nakasandal ka. Sapagkat ang sandalan ni San Juan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Ang pinagkukuhanan niya ng lakas, di ba? Kaya nga may kasabihan tayo, para akong nakasandal sa pader. Pero ang tanong, kanino ka ba nakasandal? Baka nakasandal ka sa pera, nakasandal ka sa politiko, nakasandal ka sa may pangalan, sa may kapangyarihan, nakasandal ka sa sarili mong galing. Sana, kung tunay tayong alagad, sa Kanya tayo nakasandal. Pag ibig sabihin nun, nakasandal tayo sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. Sa Kanya tayo nakikinig. Hindi sa sinasabi ng kung sino-sino. Siya ang tunay nating sinasandalan. Sa Kanya nakabatay ang mga desisyon natin sa buhay. Siya ba talaga? O kung anong sinasabi ng nakakarami? O ano yung sinasabi nung iniidolo mo? Sana, katulad ni San Juan, ang sandalan natin ay si Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, hali kayo, kayong mga napapagod at napapagal, kayong mga nalilito, bibigyan ko kayo ng pahinga.
Itong Quiapo, alam ko, sandalan ng maraming tao. Dahil alam ko, yung mga pagod na sa katawan, sa kalooban, sa isip, dito kayo nagpupunta. Sapagkat siya ang pinagkukuhanan natin ng kapayapaan. Mamayang gabi, pagtahimik ng simbahan, doon dumadagsa yung mga taong naghahanap ng kapayapaan, kapahingahan, at kaliwanagan sa buhay. Nakakiling si San Juan Bautista dahil siya'y nakikinig, dahil siya'y nakasandal. At ang ikatlo, pag malapit daw sa puso, hindi lang yung literal na malapit siya sa puso ni Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin din daw nun, kung ano at sino ang mahal ni Jesus, yun din ang mahal niya. Yun daw ang tunay na alagad. Baliwala mong sabihin, deboto ako, namamanata ako, ihos ako, lingkod ako ni Jesus Nazareno. Pero ang tanong, yung mahal ba niya, mahal din natin? Natitiyak ko, may mga iba rito, nagsisimba ngayon, sa totoo lang, napilitan ka. Kasi yung nililigawan mo, nagsisimba ngayon, kailangan mo magpapogi, sasama ka. Sinabihan ka ng nanay mo, tatay mo, magsimba tayo, mahal mo sila, o may kang baon, kaya sasama ka. Dahil ganun ang tunay na nagmamahal. Kung ano ang mahal niya, mahal mo din. Naalala ko, meron po akong kaklase, mahilig sa rock music. Aaminin ko sa inyo, hindi ako mahilig sa rock music. Masakit sa tenga. Pero, inaya niya ako, sabi niya, manood tayo ng concert. Libre naman. Sagot niya, dahil matalik ko siyang kaibigan, sama naman ako. Kahit aaminin ko sa inyo, 2 oras, para akong natotorture na habang nakikinig, ang sakit sa tenga. Pero dahil mahal ko siya, nandun ako. Gugustuhin ko rin kung ano ang gusto niya. Di ba ganun ang pagmamahal? Mahal ni Jesus Nazareno ang kapayapaan. Ikaw din ba? Nakipagkasundo o mahilig ka sa basag ulo? Mahal ni Jesus Nazareno ang katotohanan. Baka mahilig kang magsinungaling. Mahal ni Jesus Nazareno ang pagkakaisa. Mahilig kang mangintriga, manira. Ikaw ang dahilan, kaya nag-aaway-away ang mga samahan. Kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, mahal din natin ang lahat ng mahal niya. Mahal ni Jesus Nazareno ang kabutihan. Bakit mahilig ka pa rin sa kasalanan? Kaya nga, di ba, nung nasa krus si Jesus Nazareno, kanino niya ipinagkatiwala ang kanyang nanay kay San Juan? Kasi alam niya, sigurado siya, aalagaan ni San Juan ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Dahil ang mahal ni Jesus Nazareno, mahal din ni San Juan. Ito raw ang ibig sabihin ng nakakiling sa dibdib ni Jesus Nazareno. Nakikinig, nakasandal, at nagmamahal. Sana itong parating na taon, mapuno ng mga bagay na ito. Makinig ka. Anong gustong sabihin sa iyo ngayon ng Nazareno? Baka sabihin niya, matatapos na ang taon. Ang tagal ko nang binubulong sa iyo. Mangumpisal ka na. Magpatawad ka na. Umamin ka na. Makipagkasundo ka na. Ano kaya yung gusto niyang sabihin sa iyo ngayon na tapusin mo na? Iwan mo na. Ano rin kaya yung gusto niyang sabihin sa iyong gawin mo na? Matatapos na ang taon hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawang mabuti. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo.
Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo ang Diyos na nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Kayo ang ikinuwento ni San Juan sapagkat dakila ang iyong pagmamahal at awa. Kami din po ngayon lumalapit sa iyong puso, matutong makinig, matutong sumandal, matutong magmahal kagaya mo. Salamat po. At sa taong magtatapos, hindi niyo po kami pinabayaan. Nandyan ka, bagamat mabigat ang krus, bagamat maraming pagsubok at suliranin, pero hindi mo kami iniwan. At ito lagi ang aming matandaan at panghawakan. Kaya't katulad ni San Juan, manatili kaming nakakiling, nakalapit sa iyong puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.